Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimahon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Gusto ko yung hiyawan, ha? Iba! Mga kay harapan, ang hindi mag-ingay, may putok! Oh, Bakit pati ang... Ayaw po ba Ako, yan? lonely feels sus. Wala yan dito. Dito, together forever. Yan ang peg. Dahil pagsama-sama, siguradong riot din ang saya dito sa Team Pula! Tama. Alam mo, dapat masaya tayo kasi ang dami-dami natin dito. Kasi sabi nila, no man is an island. In short, kung ayaw mo na may kasama, edi mag-isla ka. Ha? Wow! Wow! Joke. Kaya tama na po yung mga arte ninyo para happy. Halika na. Tribo dito. Masaya. Team Puti! The more, the merrier. Dito sa... Face to face, harapan! Sila ang tropang may talino at malasakit. Kaya pag narinig niyo po sila, sumunod na lang po tayo, ha? Tiyak na matutuwid po ang ating buhay. Prioritize your inner peace para sa positive outlook in life. Yan ang payo ng ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Share your blessings. Ganun din ang problems. Huwag niyong sosolohin. Payo mula sa ating spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banay. Always be positive in life. Huwag dun sa pinagbabawal na droga. Sa life lang, ha? Oo. Real talk muna tayo. May penalty yan pag di mo sinunod. Sabi ni Attorney Lorna Capunan. Siya naman ang hindi nang iiwan mula bangayan hanggang magkaayos ang magkakagalit. Ang nag-iisang ate ng masa, si Ate Coring. Corina Sanchez Rojas. Ate Kuring. Face to face. Face to face. Ate Kuring. Ayan! Handa na ba kayo? Handa na ako! Ayan, anong step dyan? Wow! Ayan. Ayun! Wow! Handa na ako! Di ba? Ate Coring, Ano? nakapili na po ako. Bakit ka natatawa? Natawa ako kasi yung tingin niya sa akin, sabi niya, Nagpapakita ng gilas. tingin sa... Nagdadaan ka pala sa tingin. Ang cheap mo. Alam ah. niyo yung tinitignan ko lahat eh. Pero, Oo. tingin niyo ba yung tumitingin sa akin eh, nasa Team Pula? Nasa kaya? Hindi, kasi matamlay sila. Nasa Team Puti ba? At tama-tama, sana naglinis ka ng braces dahil ikaw ang panalo, ate! Ay, si ate! Oh! Di ba? Meron pa siyang May head throw. meron pa siyang gano'n eh, di ba? Paano ba yun? May head... Yan! Pang maganda lang yun, Miss Ate. Ikaw pag ginagawa mo, ang Pag feeling ganda eh. maganda, oh. Wow! Feeling ko po may shampoo commercial ka coming soon. Ayan, okay. O, eto na. Nanlulumo ang nagrereklamo sa sobrang sakit at lungkot. Yan. Bakit?
Hindi ba dapat lahat o halos lahat ng anak hindi papayag na mahiwalay sa nanay o tatay, sa magulang? Pero ang kanyang kapitbahay, ibang klase. Pinalayas ang nanay. Sa sariling bahay nung nanay. Oh, grabe talaga. Kaya sinagrereklamo ang kumukup-kup muna doon sa nanay. Dahil lapastangan daw talaga itong monster daughter. Ay nako, ganyan talaga yan si Sarah. Lagi niya pinapalayas yung nanay niya. Maldita talaga yung bata yan. Nako! Salbahe ka pala, Sarah! Pinalayas mo si Mother at ngayon kay Ana na nakatira! Sinabi po kasi masyado po pakialamero yan, masyado po nakatulong naman po siya kaso masyado siya chismosa. Para, alagaan mo ang nanay mo kasi nung bata ka, inalagaan ka ng nanay mo. Ngayon, matanda ng nanay mo, alagaan mo naman sana. May oras pa para magbago ka, Sarah. And please, huwag mo nang awayin si Ana dahil kasama mo siya sa pag-aalaga sa nanay mong tumatanda na. Siya ang concerned citizen na kumupkup sa nanay ng kanyang kapitbahay dahil pinalayas nga nung sarili nitong anak. At take note, si nanay ang may-ari ng bahay, ha? Ito ang kanyang reklamo. Si Ana, humarap ka na. So ngayon, problema mo yung nanay nasa'yo. Opo, ma'am. Oo. So, ano ang nangyari? Ano ang problema? Ang problema ko po talaga, ma'am, yung naanak niya si Sarah po. Kasi po pinapalayas niya yung nanay niya sa sarili niyang bahay. Siya, yung nanay naman niya nagpagawa. Siya po, may sarili na po siyang pamilya. Doon pa siya nakikisiksik sa nanay niya. Yung nanay niya po nakikita ko po doon sa labas, doon sa kanto ng babaan ng tricycle. Galing po ako nagmamassage, ma'am. Nagtanong po ako sa nanay niya, Ate Sipin, bakit ka nandyan? Ating gabi na po, magto 12 o'clock na. Ang maambon pa po. Sabi ko, Ate Sipin, bakit nandyan ka? Ipinapalayas po ako ng anak ni Sarah. Kaya po, pinag-isipan ko po na yung asawa ko, pinag-ausapan ko na tumira muna sa amin. Kasi gabi na po kasi. Pero hindi itong kaibigan mo na kinupkup mo, hindi naman siya lasengga. Hindi naman po ang bait po niyan, ma'am. Bakit sa palagay mo inaaway siya ng inaaway nung ano? Kasi ang gusto po kasi nang mangyari ng anak niya, ma'am, na magbantay at mag-alaga sa anak niya. Kasi gusto niya na-addict na po kasi sa scatter. Sino? Yung anak ko si Sarah po. Ang hirap naman yan. O, ito naman ha, pakinggan naman natin yung panig noong nirereklamo mo. Ito na ang not so nice daughter. Ayan, not so nice. Sa kwento ni Ana, agree kaya naman siya sa ipinaparatang sa kanya. Ano kaya ang bersyon naman niya? Sarah, humarap ka na! Guilty ka? Totoo naman ah. Bakit alam mo ba? Oh, alam ko lahat. Di ba? Bakit ikaw wala kang kwentang anak? Bakit nanay mo pinabayaan? Di ba pinapalayas mo? Hindi ka rin Huwag mo palayasin. Huwag mo palayasin nanay mo. Mag-alabay tayo ng nanay mo. Hindi mo palayas sa nanay mo. Pinalayas mo yung nanay mo sa sarili niyang bahay. Ikaw ang makapal. Ikaw ang makapal. Pinapalayas mo yung nanay mo sa sarili niyang bahay. Kayo lang nakikitira. Kayo pang napapalayas. Hindi ko siya pinalayas. Ano ba yung sa ibig sabihin? Alam mo ba kung anong dahilan? Kung anong dahilan? Okay, malalaman natin ang dahilan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin. Ayan, ang tanong natin kay Sarah, totoo bang pinapalayas mo ang sarili mong nanay sa bahay na siya naman ang may-ari? Hindi po, ma'am. Ganito po kasi, nasabi ko lang po kasi yung anak ko po nalaglag niya. Sa sobrang galit ko po, nasabi ko po yon. Kaya, hindi niya naman po kasi alam eh.
Kaya salita siya ng salita, hindi naman niya alam. Pero lumayas talaga yung nanay mo. Yun nga po, hindi ko naman po alam na lalayas po talaga siya. Opo. Anong klaseng laglag? Ilan taon na ba yung anak mo? Isang taon po, yun lang po naman po nung pinapababa. Nagkabukol po yun. Tapos, teka, bakit? Ano bang ginagawa mo nun? Nagsaing po ako, hindi po ako nag-i-scatter. Huwag ka para kay ate sa ko rin kanya. magalit. Relax, relax. Oo, relax. So, hindi, wala. Sorry. Hindi ako tinatabla ng ganyan. Okay, so, hindi ka nag-i-scatter Hindi po. noon. May trabaho po yung asawa ko. Kailangan ko po magluto ng... Hindi ako nag-ano. Bakit alam nyo? Oo nga naman. Hoy, Nakikita nyo ba? Hindi nyo nakikita. bakit? May CCTV ka ba doon? Baka ikaw masabunutan mo na Naluluto ano. po kasi po umuwi po yung asawa ko eh. Pero nag-i-scatter ka talaga. Minsan lang po. Minsan lang. Palagi Baka lang. nalululong ka na, Hindi ha? naman po. Okay. Wala naman po akong pantustos dun eh. Okay, so pero naintindihan mo rin na yung nanay mo ay mayroon na daw karamdaman. Opo, may high blood po siya. May Kaya, kaya hindi na siya makapagtrabaho masyado Opo. siguro. Yun ang akin lang po, ma'am. Babantayan lang po kasi nagluluto po ako. Siya nga po eh, uuwi nga lang po yun minsan. Kakain na lang po, matutulog. Ganyan po. Ang akin lang po... Sana makatulong. Opo, yun ang akin. Eh bakit ba hindi na lang kayo humiwalay? Bahay naman niya yun. Ito po ang totoo. Ang akin po, pwesto ko po yun. Ang bahay niya, binenta niya. Pwesto ko yung bahay ko yung pinagawa niya lang. Lupa, pwesto mo. Pwesto ko po yun. Bigay ng barangay. Opo. Okay. Sa kanya po, binenta niya po na hindi ko po alam na wala po akong na ano doon, na ano pong May pera. titulo? Paano nakapagbenta walang titulo? Pwesto lang po. Pwede ba yun, Atty. Nangungupahan Lorna? po. Hindi ba, parang they're allotted, di ba, space by government? Yes, mga Pwede bang rights. ibenta yun? Ay, hindi Bahay pwede. lang po. May rights lang yon. Right. Lalo na pag, kunyari, nag-informal settler sila at relocate sila sa barangay. Hindi nila pwedeng i-sell kasi wala naman titulo yun eh. Pero pwede ba yun na hindi alam ng gobyerno, binenta mo yung rights? Ay, hindi pwede yun. Hindi rin. Ang balita ko, meron silang kaya dati. Dati, may trabaho lahat. Opo. May ano po kami, may computeran, may videokehan po. Ha? Kaso po, nagkasakit po yung ate ko. Nagdi-dialysis na po, kaya yun po. Saan kayo nakatira dati? Doon po sa dating bahay namin na binenta niya. Oh, so nakatikim din pala sila ng maayos na buhay. Kasi yung ate matino, may videokehan at saka Computeran Computer, po. May tindahan pa po may kami. tindahan pa. Oh, so pwede rin naman kayong bumalik sa ganon. Inaasahan nyo lang ba yung ate nyo? Namatay na po. Namatay. Opo. Dialysis. Okay. Maaga yung nanay mo nagsimula, ah. 58 pa lang, pero meron na siyang anak na namatay. Dalawa po. Tatlo po kami. Ako na lang po natitira. Dalawa Ikaw na lang ang natira. Bakit namatay din yung isa? Opo. Bakit? Sa puso po din. Bata pa po yun nung namatay. Kasi di mo kasi alam kung anong dahilan. Hindi, kahit Yun ang anong dahilan po. yan, nanay mo pa rin yan. Huwag mo papalayasin sa sariling bahay. Yun ang dahilan ko. Eh, di Hindi naman obligasyon ng natin nanay mo yan. Hindi obligasyon ng nanay mo mag-alaga ng bata. Kasi tapos na siya sa inyo. Kayo ang mag-alaga sa mga magulang natin. Oo nga, hindi ko nga. Silang Ang akin lang, tulungan niya ako magbantay. Wala naman siyang ginagawa eh. Pabigat ang inaraw ni Sarah, kaya pinalayas. Masakit sa puso, pero may mas hebigat pa kayang kurot mula sa kanilang mga kakampi. Kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimangon? Face to face. So ito po yung pinag-uusapan natin na kinagagalit yung grabe magalit itong mga nasa kanan ko, parang kakain ng tao. Ito po yung nanay na kanina pa tayo napapaawa sobra sa kanyang sinapit sa mismong anak. Nandito siya, pakinggan natin ang kanyang panig. Ang kakampi ni Ana. Nanay Sipin, humarap ka na.
Hello, Nanay. So ito, blood test ito. Blood test, urinalysis, ayan. So, Nanay, tutulungan namin kayo dyan, ha? Tutulungan namin kayo dyan. Baka libre lang lahat yan. Tutulungan. Kami na rin ang magdadala sa inyo doon. Okay? Kasi sabi nga nito, wala daw silang pera. Ewan ko naman, magkano lang ba ang pamasahe? May trabaho ang asawa mo. Paano lang naman po din, sahod lang po asawa ko. May bata pa po ako, may nag-aaral din po akong 2 bata. Kaya nga. Pero ano ang trabaho ng asawa mo? Construction lang po. Puro construction. Okay. So kaya hindi ka makabili ng ipin mo. Oo. Meron po kasi po maluwag na po. Maluwag na. Hindi ko na lang po siya. Huwag yan. Huwag yan, Ryle. May mata pa yung ngipin. Hawakan mo lang, hawakan mo lang. Ayan, oh. Nakakakita yung ipin namin dito sa face-to-face. Ito talagang... Prepared po ako. Batang ito. Ryle, pinaghandaan mo talaga yun. Pinaghandaan mo talaga. Bumili talaga siya ng props, ate ko rin. Talagang A for effort Ready. ka talaga. Okay. Madamot ka daw. Di naman Totoo po yun, ma'am. Ha? Ano yung Pag may pera po yan siya, ma'am, nagsasarili po yan, kumakain po yan sa karinderya. Minsan po kasi extra lang po asawa ko. Kasi minsan po, wala po kami pagkain. Siya po, magsusulong po siya. Kami wala po kakainin. Obligasyon ba ng lola yon, Attorney Lorna? Hindi, baliktad. Dapat ikaw ang magpapakain sa magulang mo kasi nung bata ka pa, pinapakain ka niya. Hindi naman po. Ang akin lang po sana, bigyan din po kami. Kasi wala rin naman po kami makain din. Tulungan po sana, hindi po kasi... Alam mo, ang maganda nito, tingin ko lang si nanay sa bahay, alagaan ng mga bata, at ikaw, magtrabaho ka. Kailangan magtrabaho ka para makatulong doon sa asawa mo. Tingnan naman natin yung kakampi ni Sarah, ha? Wala raw pusong lola si Nanay Sipin. Dahil kahit nakatanghod ng mga apo, habang kumakain siya, deadma si grandma. Oo, iba din ang say ng kakampi ni Sarah. Eva, humarap ka na. Okay, Eva, ano naman ang kwento mo? Totoo po yan, ma'am, kasi nakikita ko lagi na ginagawa ni Ate Sipin yan sa mga apo niya. Kahit nandyan lang po sa sahig yung mga bata, pinapabayaan niya. Sa kanya po kasi lagi kumakain yung Hindi mama naman kasi ko. obligasyon ng magulang niya yan eh. Obligasyon ng nanay niya yan. Nagpapabantay nga siya dahil wala na yun sa ano. Nagpapabantay siya eh. Kaya pabantayan niyo sa ano sa kanya. Ate Sarah. Ayaw niya pabantayan. Okay. Minsan kasi gusto niya may pabantayan, ginagawa ayaw niya talaga pabantayan. Saan nga lalaban ko yung damit niya eh? At sino magbabantay? Ako pa rin. Kasambahay kailangan mo, hindi Kanina pa nanay. nakakunot ang noo mo. Bakit? Sarah, maswerte ka, may nanay ka pa. Bakit yung trabaho mo sa mga anak mo, ipinapasa mo dito sa matanda? Anong kinalaman ng matanda? Hindi naman katuwang yung matanda nung ginagawa niyo yung anak niyo. May responsibilidad kayo. Hindi po pwedeng lahat iaasa niyo sa matanda. Tapos na kami. Napalaki na namin kayo. Pero palagi ko kasi dito, may kanya-kanya silang pagkukulang. Higit sa lahat, kulang ng pag-uusap ng maayos at pag-establisa ng sistema sa loob ng bahay. Speaking po of sistema, Ate Coring, napansin ko po kasi Ate Sarah, paulit-ulit siya na ang kanya, sana matulungan lang po siya. Baka kasi si Nanay Sipin, may pera tapos siya wala. Di ba usually tayo, pupunta tayo sa magulang natin for help. Baka ganun lang sa kanya. Pero ano siya matanda na siya, dapat kumikita na rin siya. Kaya nga, at saka yung perang kakaunti lang, gagamitin na ni nanay sa gamot, kung ano, siya mismo marami siyang pangangailangan. Hindi naman po siya pinabayaan din yun sa pag may gawa to, may labada at saka plansa kasi binibigyan din sila, nagbibili po to ng pagkain. Pagkain, nakikita mo ba yung nagsusulungan yun eh? Nakikita ko ngayon, may daladalang bigas sa inyo eh. Nakikita Diba, mo sino nga. bang magluluto? Kayo lang din naman. Ang tanong nakikita, dinadala pa sa bahay. Sa ibang Saan bahay. ka pupunta? Tinatago niya sa ibang bahay. Sa ibang bahay. Sa kamag-anak ko, tinatago niya. Di ba? Tama ba yun? Okay, mukhang may mga pahabol pa. Bago sumanga ng sumanga ito, eto ang mga sausawero at sausawera, handa na ba kayo?
Handa na ba kayo? Okay, sa ating pagbabalik, ang mga payo mula sa ating mga sausawero at trio tagapayo, ito ang Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin! Okay, bago ang lahat, kausapin muna natin ang barangay admin dito po sa Muntindilaw sa Antipolo. Taga doon po kayo, ano po? Okay, tingnan natin ha, lalo na doon sa tulong para sa kalusugan. Miss Gloria Herosa, magandang umaga po. Magandang umaga din po. Mahal mo po niya. Opo, nanay, itong si Nanay Sipin, meron po alta presyon at kailangan po talaga niya ng tulong, gamot, etc. Nagbibigay po kayo ng libreng gamot sa mga ganitong pagkakataon, hindi po ba? Opo, opo. Opo. Pero kailangan daw ng mga CBC, kailangan ng urinalysis, ganon ang sabi ng doktor. Kasi syempre po, bago bigyan ng gamot, kailangan muna ng check-up. Sa barangay ho ba ninyo, walang check-up, wala kayong urinalysis? Meron po, may sarili po kaming doktor dito po na nag-check up. Pero may ECG ba kayo dyan? Ay, wala po, ma'am. O baka ganon. Baka yun ang kailangan. Pagka ganyan po ba, magbabayad pa si nanay doon po sa ospital? Sa check-up po sa doktor ay wala pong bayad. Okay, pero sa laboratorio, meron. Mayroon po kasi sa labas po nila yun ipapagawa. Tapos yung gamot sa inyo, libre. Kung mayroon po kaming available na gamot sa reseta sa kanila. Ay, so Ma'am Gloria, kami po'y makikipag-ugnayan sa inyo. Ilalapit po namin sa inyo si Aling Sipin, ha? Opo. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat din. Ganun na pala. Okay, so ano ang mga ninyo, opinion? Itong nakapulang ito, kanina pa yan maingay. Galit na galit nga po, Ate Kuring. Namumula din siya. Oo. Halika na. Halika na. Hindi ko gusto nga pinapalayas mo magulang mo. Balitarin mo man ng mundo, nanay mo pa rin siya. Wala kang karapatan palayasin ang nanay mo. Kasi nag-asawa ka, ginawa mo yung anak mo, ikaw ang magbantay sa anak mo. Eto na. Umupo ka na, nabura na yung kilay mo. Eto na. Handa nang lumaban sa kanyang blush on. Hindi kasi si nanay, may bahay pala yan, bininta. Tapos ang kinitira sa anak. Ngayon, wala si Sarah, hindi niya malagaan yung apo, nalaglag. Kaya hindi sinabi ni Sarah na palayas siya. Kaya kaya niyang kumain, yung apo na nagugutom siya, siya kumakain, di ba? Mas mal yung apo kaysa anak. Malula. Dapat kumakain ka, bigyan mo rin yung apo mo. Eto na, ang batchmate ni Nanay Sipin. Alam mo, Sarah, kanina pa ako nang gigigil sa'yo. Sarili mong ina, papalayasin mo? Anong klaseng anak ka? Ha? Nandun na! May sagot ako dyan sa sinasabing sarili niyang lupa, sarili niyang bahay. May sagot ako dyan. Nandun na tayo. Sarili mong bahay, sarili mong lupa. Pero bakit palayasin mo pa yung sarili mong ina? Di ba? Oh. Pagpalagay natin, ha, madamot ang nanay mo. Para lang sa kanya, ha, walang lula na kayang tiisin ang apo. Tandaan mo yan. Wala. Nagawa yun sa mama mo. Alam mo kung bakit? Dahil para lang sa sarili niya yun. May pamilya ka na. Itaguyod mo yung pamilya mo. Obligasyon mo yan. Hindi obligasyon ng nanay mo. Tandaan mo yan. Ha? May asawa ka na. Obligasyon mo yan. Tama, Nanay, ako na natatakot. Baka pati ikaw madamay dito. For me naman is, Ay, may pa-forward. May pa-forward na rin sila. naranasan ko po kasi yan, pinalayas ko yung magulang ko, pero nag-ayos din kami. Ganon. After 2 years, relate din ako. Ang akin lang kasi, ma'am, yung pagkakamali ko, ma'am, kinichismis niya sa mga kapitbahay niya sa kamag-anak ko, pinapalabas niya na kontrabida kami. Pero ang totoo, ma'am, nagbibigay naman po siya, pero dapat, ma'am, kahihiyan na lang ng pamilya niyo, ma'am, dapat sa kapitbahay. Pwede na ayusin naman, ma'am, may for family, di ba? Ayun. Internal, O kumbaga biro mo, kayo-kayo na lang. pinalayas din niya ang kanyang sariling magulang. Alam mo, malalim yan. Ang ibig sabihin, hanggang saan ba na ating
pangahawakan na tayo'y magkadugo kung umaabuso na yung isa. Di ba? Hindi mo, tao ka rin eh. Di ba? Hindi mo masasabi, talaga bang dugo kahit inaabuso ka na? Ayun. O, alamin natin mula dito kay, kay Brother June. Hanggang saan yung sasabihin mo na kadugo mo yan, responsibilidad mo yan? Alam mo pag niloloko ka na, pag niloloko ka o yung inaabuso ng kabutihan mo, may mga paraan naman para malaman niya na panahon na para itigil. Pero hindi para palayasin ko yung sarili kong ina. No? Matawag lang na ina. Parang napakahirap na, na palayasin mo sa bahay mo. Whether bahay mo yun o hindi. No? Talagang sa ating kasing Pilipino, pag may edad na yung magulang natin, inaalagaan kahit gaano kasamayan. Ang tanong ko lang kasi kay Sarah, meron kang pang-scatter, pero problema ka sa pangailangan ng mga anak mo. Parang hindi balanse, no? Yung scatter, sugal, di ba? Parang hindi balanse. Meron kang panggasto sa sugal, pero yung pangailangan ng anak mo, kulang ka. So, parang hindi credible ang tingin ko. Okay. Salamat, Brother June. Attorney Lorna, ikaw ay lola din, ha? So, umamin ka na rin dati na spoiler ka ng yung mga apo. Pero, anong pakiramdam na may lolang hindi makaapo? Meron bang ganun? Kami mga lola at lola, hindi namin matitiis ang mga apo natin, di ba? Miski na kumakain tayo ng konti, bibigay ko muna bago ko susubo. Kanya parang hindi atatama yung storya. Sa batas natin, 2 ang tinatawag na instances of emancipation. Ano yung ibig sabihin nun? Pag anak ka, kunyari, isa anak mo, 2. Una, nag-asawa. Pag nag-asawa na yung anak mo, wala ka ng obligasyon. Okay? As parent. Number 2, yung attainment of the age of majority. Dito sa Pilipinas, 18 years old, dapat adult ka na. Hindi ka na minor, no? Pwede ka na mag-asawa at 18. Pwede ka nang bumoto ng 18. So, ang problema sa atin, extended family yan. Kultura natin na ang mga anak natin, gusto natin na nasa atin. Pero legally, wala na siyang obligasyon sa'yo, Sarah, no? Ngayon, yung sinasabing support, ano yung items ng support? Food, clothing, shelter yan. Primary obligation ng parents. Walang obligasyon ang grandparents. Ayan, thank you, Attorney Lorna. Doc Camille, medyo na-shock si Nanay Sipin, dahil sa tama ba, Nanay, na dati may kaya, ngayon wala na, namatayan ng 2 anak, sigurado may depression siya, no? Kaya siguro pag meron siya, gusto na lang niyang i-treat yung sarili niya. Totoo yan, Ate Corinne. Kasi kumisan, alam mo, lalo na parang pakiramdam niya, nag-iisa siya. So, ang tendency, parang hindi ako mabaliw doon sa mga naiisip kong ganyan. Ang hirap, 2 anak yan eh. So, hindi yan naaalis. Alam nyo, pag namatayan kayo, lalo na yung anak, iba ang pakiramdam kesa yung sabihin yung namatay yung asawa nyo. Diba? So, pag yung ganyan, talagang nandun yung loneliness, yung hopelessness, parang, tapos meron ako isang anak na ganito pa yung naiisip sa akin, nakakalungkot. Ngayon, kung ikaw gusto mo ring maging mabuting anak, nandiyan si nanay eh. Pero pwede na, alam mo, masaya yung nanay mo na siguro makita yung pagmamahal na nakalimutan natin na ibigay sa kanya. Ang tanong na lang dito, kaya mo bang kunin uli ang nanay mo sa mga kapitbahay nyo? Dahil kasi kung yun magagawa mo, siguro it's about time na magkakaayos kayong 2. Yun lang po. Ayan, oo. Talagang lahat na pag-uusapan. Naiiyak na nga si Sarah, Iba pa yung sermon ko. Mamaya malalaman natin ilang pamilya ang naghihirap talaga at hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw dito sa Pilipinas. At may forgive and forget kayang mangyayari. Or it's too late na talaga to say sorry. Naku, sa pagitan ng nanay at anak, palagay ko naman meron pang pag-asa. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo, face. So ang gagawin natin, medyo tutulong kami sa inyo para makausad lang kayo ng maginhawa.
Pero nasa sa inyo na yan. Kasi yung pagsasama ninyo, kung habang buhay ba yan, kailangan nagkakasundo. Kailangan nagkakasundo sa toka ng bawat isa. Hindi pwedeng bigla na lang magsasama, tas bahala na kung anong gusto kong gawin. Walang ganun eh. Kahit sa pagitan ng mag-asawa, may toka yung isa, may toka ito. Tama ba? Kung meron kayong mga katulong sa bahay, mga kasambahay, ito ang labandera, ito planchadora, ito ang tagaluto. May ganun dapat pag nagsasama sa loob ng iisang bahay. Tama ba ako? O, ayan, kaya nagtuturuan kayo ngayon, nagkakagalit. So, Sarah, hindi mo naman iniisip na talagang palayasin ang nanay mo, tama? Opo. So, pwede na ba siyang bumalik? Opo. O, nanay, isipin, huwag ka nang magtampo. Lumabas lang sa bibig niya yun kasi nalaglag mo yung anak niya. Ganun lang kasimple yun. Ha? Okay, ha? Ngayon, ako naman ang payo ko sa'yo, magtrabaho ka, Day. Para dumagdag ang kita. Pag dumadagdag ang kita, gumiginhawa ang pagsasama. Hindi totoo yung hindi mahalaga ang pera. Ang pera mahalaga. Basta't sa marangal na paraan ninyong kikitain. Okay? O so, ilalapit ka namin sa barangay hanggang sa mga check-up mo. Bibigyan kita ng 3,000 piso. Kasi, kinompute ko, kasama na lahat doon. Pero, kung magsisipag ka, libre lahat yan, sa'yo na yung 3,000. Kung magsisipag ka sa blue card at saka sa malasakit. Okay? Para matipid mo yung 3,000 mo, right? O, para naman sa inyo, bibigyan kita ng groceries para sa anak mo. Kayo din, bibigyan ko ng groceries para meron naman kayong di ba? Kasi kayo ay bigay ng atensyon sa problema ng ibang tao. Ginagantimpalaan din naman yung gano'n, no? Okay. Oh, si nanay naiiyak. Group hug, group hug, group hug, group hug. Ayan. O, kita mo? Pumasya kaming lahat. Okay, tumayo ka na dyan. Sorry, ma. Tsaka Ate Sara, mag-thank you ka kay Ate Ana. Thank you ka dyan, Ate Ana, di ba? Ana. Ay, kita mo itong si Nagdadalaga. Si Mami, Si Dalagita, naiiyak na rin. Ana, maraming Nanay salamat, Sipin. Maraming salamat sa kunting panahon na tinanggap mo yung magulang ko. Maraming salamat. Yan. Thank you. Salamat. Oo. Ay, naku, abonado pala si Ana. Bigyan nyo rin siya ng 1,000. Ayun! Oo, abonado si Ana sa mga pakain kay nanay. So, ay nako, alam po ninyo, lahat ng magkakasama sa ilalim ng iisang bubong, kailangan may sistema. Yan. Paano ito mangyayari? Kailangan nag-uusap, magkasundo. Sinong tagaluto? Tagahugas ng plato? Magkano ang ambag ng bawat isa para sa pambayad ng pagkain, renta, kuryente? Anong oras ang pahinga? Kailan kailangan magbantay ng bata? Kasi kailangan ng sistema. Pinag-uusapan po yan, Nay. Para alam natin ang ating inaasahan at obligasyon sa isa't isa. Pero, sabi nga nila, nagsisimula ang lahat sa sistema sa sarili. Ha? Kung araw-araw tumutunganga at kung ano pang naiisip natin gawin, kung ano lang ang maisip natin, hindi pwede yung ganon. Paano pa ang pag-organisa ng isang tahanan? Kung gusto ninyong magsama-sama, magkasundo sa sistema. Okay? Maraming salamat! Ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Tayo? Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sagot na sagutin, tama o mali.
hanggang sa... Ginulpi niya ako eh. Bakit napunta sa bugbugan? Sa basketball. Hindi niya kasi matanggap mas magaling ako sa akin. Alam natin, mas magaling ako. Alam nilang talo na sila, lalo yung mga asar. Bakit ganyan siya kagalit sa'yo? Ako kasi malinis ako maglaro ng basketball. Pikon ka, di ba? Hindi ako pikon. Dinamay niya na kasi pati yung anak at apo ko. And I, Ate Kuring, your pambansang referee. Harapin mo face to face.